Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kampana o liwanag ng parangal. Minsan, dumarating siya sa gitna ng sementeryo kung saan walang nakakakita, sa panalangin para sa taong walang pangalan at sa tahimik na paglilingkod ng isang lalaking naglilibing ng mga nakalimutan ng mundo. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ng Diyos. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking kilala lang bilang Mang Erning, isang gravedigger na walang parangal, isang ama na malayo sa anak, isang byudo na nag-iisa, tungkol sa trabaho na walang papuri, ngunit puno ng dignidad, at tungkol sa katotohanan na ang pinakamalaking himala ay hindi palaging ang pagbuhay sa patay, kundi ang muling pagbuhay sa puso at sa pamilya. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patotoo akong ibabahagi sa iyo ngayon. Pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanonood. At sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Ernesto, Mang Erning Bautista, 24 taong gulang, ay isang municipal gravedigger sa pampublikong sementeryo ng Maynila, malapit sa masisikip na komunidad ng Tondo. Kilala siya ng mga kasamahan bilang Mang Erning ng sementeryo, ang lalaking palaging nandoon tuwing may libing, ang trabahador na walang reklamo kahit gaano kainit o kaulan. Hindi siya doktor, hindi pari, hindi rin siya kilala sa anumang parangal. Pero sa loob ng 23 taon, siya ang naglilibing sa mga taong halos walang naghahatid. Ang kanyang katawan ay matigas at malakas pa rin kahit may pampapat na ang edad. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paulit-ulit na paghawak ng pala at piko. Ang kanyang balat ay kayumanggi at tuyot, sinunog ng araw at ulan, at ang kanyang mga braso ay puno ng lakas. Lakas na kinakailangan para maghukay ng mga libingan araw-araw. Ang kanyang likod ay medyo baluktot na dahil sa taong-taon ng pagyuko at pagbuhat, pero matibay pa rin. Ang kanyang buhok ay may halo ng puti, laging gupit pandak, at ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod at kalungkutan. Suot niya lagi ang lumang uniforme, itim na t-shirt na may logo ng municipality, maong na pantalon na punit-punit na sa tuhod at matibay na boots na puno ng putik at lupa. Ang kanyang mga mata ay tahimik pero malalim, ang uri ng mata ng taong nakakita ng maraming kamatayan, maraming lungkot, maraming kalungkutan, ngunit patuloy pa ring nagtitiwala sa Diyos. Sa loob ng 23 taon, siya ang naglilibing sa mga taong halos walang naghahatid, mga hindi nakilalang biktima ng aksidente, mga taong lansangan na walang pamilya, mga matatandang iniwan sa ospital, at kung minsan mga bangkay na natagpuan matapos ang baha o sunog. Walang bulaklak, walang eulogy, walang umiiyak. Siya ang naghuhukay, siya ang nagbababa ng kabaong, siya ang nagtatabon ng lupa. At bago siya umalis, lagi siyang nagdarasal. Kapag walang pangalan ang nakalista sa papel, binubulong niya, Panginoon, kilala mo siya. Hindi siya nawawala sa iyo. Ang panalangin na iyon ay naging ritual niya, isang paraan ng pagbibigay ng dignidad sa mga taong nawala ng walang alam ang mundo. Para kay Mang Erning, ang bawat tao ay may halaga. Ang bawat buhay ay may kwento. At kahit walang nakakakita, nag-aalaga pa rin ng Diyos. Nakatira siya sa isang maliit na bahay, malapit sa sementeryo. Isang maliit na bahay na gawa sa semento. May 2 kwarto,
isang kusina, at isang altar. Ang bahay ay simple lang. Walang marangyang gamit, tanging kama, mesa, upuan at altar lang. Ang altar ay may imahen ni Jesus, isang rosaryo at isang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang nakaraan ni Mang Erning ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. 5 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa, si Elena, dahil sa cancer sa suso. Noong una, nag-start lang ito bilang maliit na bukol. Pero dahil walang pera para sa check-up, hindi agad napatingin. Nang napatingin na, stage 3 na. Kailangan ng chemotherapy, radiation at surgery. Pero walang pera. Walang PhilHealth na sapat. Nag-utang sila, nanghingi ng tulong pero hindi pa rin sapat. Sa loob ng 2 taon, namatayan si Mang Erning ng asawa habang pinapanood niya itong unti-unting nanghihina. Ang asawa na dating masayahin ay naging tahimik. Ang katawan na dating malakas ay naging payat. At sa huli, pumanaw si Elena sa ospital. Hawak pa rin ang kamay ni Mang Erning. Ang huling sinabi niya, "Erning, huwag kang mag-alala, aalagaan ko na kayo mula sa langit." Mula noon mag-isa nang bumuhat si Mang Erning ng responsibilidad. May isa siyang anak na babae, si Lian, 28 taong gulang. Ngunit 3 taon na silang hindi nag-uusap matapos ang masakit na pagtatalo tungkol sa pananampalataya. Noong 2022, 2 taon matapos mamatay si Elena, nag-away sila. Sinabi ni Lian, "Papa, parang mas mahal mo pa ang mga patay kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi ka man lang nag-focus sa pag-aalaga kay mama noong buhay pa siya." Ang mga salitang iyon ay sumakto kay Mang Erning. "Anak, ginawa ko ang lahat para sa mama mo, pero kailangan ko ring magtrabaho para may pera tayo." Ngunit tumugon si Lian, "Trabaho? Paglilibing ng mga taong hindi mo naman kilala? Papa, sila nga hindi ka nila kilala. Pero ako, anak mo, parang hindi mo na napapansin." Mula noon hindi na siya sinasagot sa tawag. Nag-move out si Lian at nagtrabaho sa Quezon City. Nag-text pa si Mang Erning pero walang reply. Tumawag pa pero hindi sinasagot. At sa kalaunan, tumigil na rin siya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil nahihiya na siya. Nahihiya na baka mas lalo pang lumala ang galit ng anak. Mag-isa siyang nakatira sa maliit na bahay malapit sa sementeryo. Ang buhay niya ay naging routine, gumising, magtrabaho, umuwi, matulog. Walang ibang tao sa bahay, walang kasama, walang kausap. Tanging mga patay lang ang kanyang kasama araw-araw. At sa gabi, sa tahimik na bahay, umiiyak siya ng mag-isa. "Elena, sana nandito ka pa. Hindi ko kaya mag-isa." Ngunit may lihim siya na walang nakakaalam. Sa bulsa ng kanyang lumang uniforme ay may maliit na kwaderno kung saan isinusulat niya ang bawat detalye ng bawat taong inililibing niya. Ang petsa, ang oras, ang lokasyon ng libingan at ang description ng bangkay. Kapag walang pangalan, isinusulat niya, "May pangalan ka sa Diyos." At sa kwaderno na iyon, nakalagay ang mahigit 2,000 entries, 2,000 taong inilibing niya sa loob ng 23 taon. Para kay Mang Erning, ang trabaho niya ay hindi simpleng trabaho. Ito ay ministry, ito ay paglilingkod, ito ay paraan niya ng pagbibigay ng dignidad sa mga taong nawala nang walang alam ang mundo. Ang Diyos ay hindi naglilibing ng tao sa limot. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Kaya ako hindi rin." Dumating ang isang karaniwang hapon ng Setyembre, isang araw na dapat ay normal lang. Ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Nandoon si Mang Erning sa sementeryo, naghuhukay ng libingan para sa isang bagong dating. Ang papeles ay simple lang. Unknown male, approximately 20-25 years old, vehicular accident, Quezon City. Nang dumating ang hearse at ibinaba ang kabaong, normal lang ang proseso. Walang pamilya, walang bisita, tanging siya lang at ang 2 kasama niyang grave diggers.
Binuksan nila ang kabaong para sa final inspection at doon nakita ni Mang Erning ang mukha ng binata. Nanlamig siya. Ang mukha kasing edad ng kanyang anak na si Lian. Ang katawan payat tulad ng mga kabataan ngayon na masyado ng pagod sa buhay. Pero ang nakakagulat, sa braso ng binata ay may tattoo ng isang Bible verse, Psalm 23:4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang parehong Bible verse na ipinatato ni Lian nung siya'y 18 taong gulang. Ang parehong verse na lagi niyang binabanggit noong bata pa siya. Ang parehong verse na ngayon ay nag-trigger ng alaala, nanginig ang kanyang kamay. Biglang bumalik ang lahat ng memorya. Ang tawa ni Lian noong bata pa, ang mga tanong niya tungkol sa Diyos, ang mga araw na sabay silang nagsisimba. At ngayon, habang nakatingin siya sa binata na ito, naisip niya, paano kung si Lian ito? Paano kung siya ang namatay at walang nakilala? Paano kung siya ang inilibing ng walang alam ako? Sa loob ng 23 taon, ngayon lang siya hindi agad nakapaghukay. Tumayo siya, lumapit sa likod ng storage shed at lumuhod. Doon, sa gitna ng sementeryo, umiyak siya ng malakas. Panginoon, bakit mga anak ng iba ang inililibing ko habang ang sarili kong anak ay parang wala na sa akin? Bakit binibigyan ko ng dignidad ang mga taong hindi ko kilala, pero ang sarili kong anak ay hindi ko man lang maalagaan? Walang sagot, tanging hangin lang at tunog ng mga ibon. Pero sa gitna ng pag-iyak, naramdaman niyang may bumubulong. Dahil ang ginagawa mo para sa kanila, ginagawa mo rin para sa akin. Pero hindi niya alam kung galing ba iyon sa Diyos o sa sarili niyang isip. Ang alam lang niya masakit. Sobrang sakit. Bumalik siya sa trabaho. Ibinaba ang kabaong. Tinakpan ng lupa. Pero bago umalis, hindi siya nakapagdasal. Sa loob ng 23 taon, ngayon lang nangyari iyon. Walang salita, walang panalangin, tanging tahimikan lang. At sa gabing iyon, umuwi siyang wasak. Unang beses siyang hindi nakapagdasal para sa taong inilibing niya. Ilang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, dumating ang mas malaking pagsubok. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng budget cuts, ipiprivatize ang bahagi ng sementeryo. Kailangang mas mabilis ang mga libing, mas kaunting seremonya, mas kaunting oras. Lupa lang naman yan, sabi ng isang opisyal sa meeting. Hindi naman natin kailangan ng masyadong effort para sa mga taong walang pamilya. Napatigil si Mang Erning, tumayo siya at nagsalita. Sir, hindi po iyon lupa lang. Dangal po iyon. Huling paggalang po iyon. Pagkatao po iyon. Ang bawat taong inililibing natin ay may kwento, may pamilya na hindi lang nakahanap. May Diyos na nag-aalaga. Pero tumawa lang ang opisyal. Mang Erning, sentimental ka masyado. Ito ay negosyo. Kailangan natin ng efficiency. Lumabas si Mang Erning mula sa meeting, galit at lungkot. May posibilidad siyang mawalan ng trabaho. Kung ipiprivatize ang sementeryo, baka tanggalin siya dahil masyado raw siyang mabagal, masyado raw siyang detailed. Umuwi siyang wasak, wala ng asawa, malayo ang anak, at ngayon mawawala pa ang trabaho. Ang tanging bagay na nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Isang linggo pagkatapos, may dumating na mass burial, 4 na hindi nakilalang bangkay mula sa iba't ibang aksidente. Inutusan si Mang Erning na bilisan ang proseso. Isang butas lang para sa lahat, tipid sa lupa, tipid sa oras. Pero hindi niya kaya, ang loob niya ay sumisigaw. Paano? Paano ko sila itatapon parang basura? Pero walang choice. Kailangan sundin ang utos. Kaya naman, naghukay siya ng isang malaking libingan. 4 na kabaong ang ibinaba. Walang seremonya, walang panalangin mula sa iba. Tanging siya lang. At habang tinatabunan niya ng lupa ang mga kabaong, hindi niya napigilan. Nagsalita siya ng malakas, umiiyak. Patawarin ninyo ako.
Mas karapat-dapat kayo kaysa rito. Deserve ninyo ng mas maayos. Deserve ninyo ng pangalan. Deserve ninyo ng dignidad. May isang trabahador na kasama niya, si Kuya Ben, isang bagong hire na nag-video sa kanya. Hindi niya alam, basta nag-video lang si Kuya Ben at nang matapos, nag-post ito online. Walang masyadong caption. Nakita ko ang lalaking ito na umiiyak habang nagdarasal para sa mga taong walang pangalan. Respeto. Ang video ay nag-viral. Sa loob lamang ng 2 araw, umabot ito ng libu-libong views at libu-libong shares. Maraming tao ang naantig, hindi siya pinagtawanan, hindi siya kinutyaan. Sa halip, nire-respeto siya. Maraming nag-comment, "Salamat sa lalaking ito. Ito ang tunay na paglilingkod. Sana maraming tulad niya. Ang Diyos ay nakakakita." At dahil sa video, natuklasan ng mga tao na minsan ay bumibili pa si Mang Erning ng bulaklak mula sa sariling bulsa at hindi kailanman naglibing ng walang dasal. Natuklasan din nila ang kwaderno na hawak niya, ang record ng 2,000 taong inilibing niya. Bawat isa ay may detalye, bawat isa ay may dignity. Umabot ang video kay Lian. Nasa office siya, nag-break, nag-scroll sa Facebook nang makita niya ang video. Nang una, hindi niya napansin na ang lalaki sa video ay ang kanyang ama. Pero nang pakinggan niya ang boses, "Patawarin ninyo ako, mas karapat-dapat kayo kaysa rito," napatigil siya. Kilala niya ang boses na iyon, ang boses ng ama niya. Pinanood niya ulit ang video, mas maingat ngayong beses. Nakita niya ang mukha ng ama, mas matanda na, mas payat, mas pagod. Nakita niya ang luha sa pisngi, nakita niya ang kamay na nanginginig habang nagdarasal. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may sumuntok sa dibdib niya. Hindi niya nakita ang fanatic na ama na sinisisi niya noon, kundi ang lalaking may pusong hindi marunong mag-iwan, ang lalaking nagbibigay ng dignidad sa mga taong nawala, kahit ang sarili niyang dignidad ay unti-unting nawawala rin. Nag-scroll pa siya at nabasa ang mga comments. Maraming nagsasabi ng, "Salamat sa tatay mo, bayani yan." May isa na nagsabi, "Ito ang uri ng tao na kailangan ng mundo." Maraming tao ang nawawala ng walang paalam, pero dahil sa kanya hindi sila nakalimutan. Pagkatapos ng 3 taon, tumawag siya. Nagring ang phone ni Mang Erning. Nakita niya ang pangalan, Lian. Nanginig ang kamay niya, hindi siya makasagot agad. 3 beses na nagring bago niya sinagot. "Hello?" Ang boses niya ay nag-aalangan. "Papa, ako po ito, si Lian." Ang boses ng anak ay nanginginig din. "Nakita ko po yung video ninyo." Napatigil si Mang Erning. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Anak," pero hindi niya natapos. Nagsalita ulit si Lian. "Papa, pasensya na po. Pasensya talaga. Hindi ko po alam na ganyan pala kayo. Hindi ko po naintindihan noon. Pero ngayon, nakita ko na po." Nag-usap sila. Maikli lang ang usapan, may pagitan, may luha. Pero nabasag ang katahimikan na 3 taon nang naroroon. Hindi pa kompleto ang ayos. Hindi pa lahat ay okay. Pero may simula na. "Papa, pwede po ba akong bumisita sa linggo?" tanong ni Lian. Napaluha si Mang Erning. "Anak, pwede. Lagi kang welcome dito." At sa tawag na yon, naramdaman ni Mang Erning na ang Diyos ay sumasagot na. Hindi sa paraang inaasahan niya, pero sa paraang perpekto. Ilang araw pagkatapos ng tawag, may dumating na mensahe mula sa isang NGO, ang Dignity in Death Foundation. Nakita nila ang video ni Mang Erning at nag-decide silang makipag-ugnayan sa lungsod upang lumikha ng memorial para sa mga hindi nakilalang namatay. Ang plano, bawat isa ay magkakaroon ng simbolikong pangalan, isang plaka na may nakaukit na "Known to God" at simpleng seremonya tuwing All Souls Day. Inanyayahan si Mang Erning na manguna sa proyekto. "Mr. Bautista, gusto po namin kayong maging coordinator ng memorial project. Kailangan po namin ng taong may malasakit, may experience at may puso para sa mga taong ito.
at nakita po namin na kayo ang perpektong tao. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ako po? Pero simple lang po ako. Grave digger lang po ako. Ngumiti ang representative ng NGO. Mr. Bautista, hindi po kayo simpleng grave digger. Kayo po ay tagapag-alaga ng dignidad at yun po ang kailangan namin. Tinanggap niya ang offer. Hindi dahil sa sahod, dahil ang sahod ay hindi malaki. Tinanggap niya dahil ito ay kahulugan, ito ay layunin, ito ay paraan niya ng pagpapatuloy ng ginagawa niya sa loob ng 23 taon. Pero ngayon may suporta na, may recognition na, may community na. Hindi siya natanggal sa trabaho. Sa halip, binuksan ang bagong espasyo sa sementeryo na tinawag na Hardin ng mga Inaalala. Isang lugar kung saan ang mga taong namatay ng walang kilala ay magkakaroon ng memorial. May mga plaka, may mga bulaklak at may in pathway kung saan pwedeng maglakad ang mga bisita. Sa unang pagkakataon, ang mga namatay na walang naghahanap ay nagkaroon ng lugar na may pangalan at dignidad. At si Mang Erning, na dati ay nag-iisa lang sa trabaho, ay ngayon ay may team na volunteers, social workers at families na nag-aalaga ng memorial. Pero hindi pa tapos ang kwento. 3 buwan matapos ang opening ng Hardin ng mga Inaalala, may dumating na pamilya sa sementeryo. Hinahanap nila ang kanilang nawawalang kamag-anak. Isang binata na nawala 3 taon na ang nakalipas. Nasagasaan po siya sa Quezon City, pero noong hinanap namin siya sa ospital, wala na raw doon. Sinabi nila na inilibing na sa public cemetery. Nag-check si Mang Erning sa records at nakita niya, September 2023, unknown male, vehicular accident, Quezon City. Ang binata na iyon, ang binata na may tattoo ng Psalm 23:4. Ang binata na nag-trigger ng breakdown niya. Dinala niya ang pamilya sa libingan. Nakita nila ang plaka, known to God. At doon, sa harap ng puntod, ang pamilya ay sumubsob at umiyak. 3 taon naming hinanap si Jerome. 3 taon kaming nag-alala. At ngayon, nahanap na namin siya. Yumakap ang ina, ang ama, at ang kapatid. May yakapan, may iyakan, may pasasalamat. Lumapit ang ina kay Mang Erning at hinawakan ang kamay niya. Sir, salamat po. Kahit hindi ninyo kami kilala, inalagaan ninyo ang anak namin. Binigyan ninyo siya ng dignidad. Salamat po talaga. Napaluha si Mang Erning, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. Ang binata na akala niyang nakalimutan ay hindi pala. May pamilya pala, may naghahanap pala. At sa moment na yon, naunawaan niya kung bakit siya nasa trabahong ito. Hindi para sa pera, hindi para sa recognition, kundi para sa mga sandaling ito, ang mga sandaling ang pamilya ay nakakahanap ng closure, ang mga sandaling ang mga namatay ay nabibigyan ng dignidad, ang mga sandaling ang pag-ibig ay nananatiling buhay kahit sa harap ng kamatayan. Mula sa malayo, pinunasan ni Mang Erning ang kanyang mga mata. Hindi na lang siya naglilibing, tumutulong na siyang magsara ng mga sugat. At sa realization na iyon, naramdaman niyang ang 23 taon niyang serbisyo ay hindi nasayang. Lahat ay may layunin, lahat ay may kahulugan. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula ng madalas dumating si Lian tuwing linggo. Naglalakad sila sa pagitan ng mga puntod, nag-uusap tungkol sa buhay, tungkol sa Diyos, tungkol sa kanilang pamilya. Ang distansya na 3 taon ay unti-unting nagiging malapit. Ang galit ay nagiging pag-unawa. Ang sakit ay nagiging healing. Isang araw, habang naglalakad sila sa hardin ng mga Inaalala, tinanong siya ng anak, Papa, bakit ka nagdarasal para sa mga taong hindi mo kilala? Tumigil si Mang Erning at tumingin sa anak. Ngumiti siya at sumagot, dahil ang Diyos hindi kailanman naglilibing ng tao sa limot. Ang bawat tao ay may pangalan sa Kanya. Ang bawat tao ay may halaga. At kahit walang nakakakita, nag-aalaga pa rin siya. Napaluha si Lian. Papa, sorry po talaga. Hindi ko po naintindihan nun. Akala ko po mas mahal ninyo ang mga patay.
Pero ngayon, naintindihan ko na po, hindi ninyo po sila mas mahal, pero minamahal ninyo po sila dahil walang ibang magmamahal sa kanila. At iyon po ang turo ng Diyos, di ba? Niyakap ni Mang Erning ang anak. Anak, hindi ko rin naman ikaw nakalimutan. Palagi kitang minamahal. Pero oo, totoo. Ang Diyos ay nag-utos sa atin na magmalasakit sa mga hindi napapansin. At iyon ang ginagawa ko. Hindi dahil mas mahal ko sila, kundi dahil gusto kong maging instrumento ng Diyos. At sa pag-uusap na yon, nagsimula ang tunay na healing. Hindi instant, hindi perpekto, pero may progress, may pag-asa, may pagmamahal. Ilang buwan pagkatapos, nag-decide si Lian na mag-volunteer din sa Hardin ng mga inaalala. Tumutulong siya sa pag-maintain ng memorial, sa pag-coordinate ng mga families at sa pag-organize ng mga events. At habang ginagawa niya ito, naintindihan niya ng mas malalim ang trabaho ng ama. Papa, grabe po pala ang ginagawa ninyo. Hindi po ito simpleng trabaho, ito pong ministry. Ngumiti si Mang Erning. Anak, ngayon mo lang ba naintindihan? Tumawa si Lian. Opo, Papa, late bloomer po ako. At tumawa rin si Mang Erning, ang unang tunay na tawa niya sa loob ng mahabang panahon. Sa mga sumusunod na buwan, lumago ang hardin ng mga inaalala. Maraming pamilya ang nakakahanap ng kanilang nawawalang mahal sa buhay dahil sa memorial. Maraming tao ang bumibisita para mag-pray at mag-reflect. At dahil sa proyekto, maraming buhay ang nabago, hindi lang ng mga pamilya kundi pati ng mga volunteers at ng komunidad. Ang trabaho ni Mang Erning ay naging mas meaningful. Hindi na siya simpleng grave digger. Ngayon, siya ay memorial coordinator, grief counselor at community leader. Ang sahod niya ay tumaas din mula 15,000 naging 20,000 bawat buwan. Hindi malaki para sa iba, pero para kay Mang Erning sapat na. At higit pa ron, may dignidad na, may respeto na. Ang kanyang relasyon kay Lian ay patuloy na bumubuti. Tuwing linggo, sabay na silang nagsisimba at pagkatapos naglalakad sa memorial. Nag-uusap sila tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa pamilya. At sa bawat pag-uusap, mas lalong nagiging malapit ang kanilang loob. Isang araw sinabi ni Lian, Papa, may gusto po akong sabihin. May boyfriend na po ako at gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Ngumiti si Mang Erning. Talaga? Sino siya? Ano ang trabaho? Inya, ngumiti si Lian. Social worker po siya, Papa. Tumutulong din po sa mga mahihirap, parang kayo po. At sa introduction na iyon, nakilala ni Mang Erning ang boyfriend ni Lian, si Mark, 30 taong gulang, social worker sa isang NGO. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, tungkol sa ministry, tungkol sa Diyos. At nakita ni Mang Erning na ang anak niya ay pumili ng taong may mabuting puso. Anak, proud ako sa iyo, mabuti ang napili mo. Ilang buwan pagkatapos, nag-propose si Mark kay Lian at pumayag si Lian. Ang kasal ay simple lang, sa simbahan malapit sa sementeryo at ang reception ay sa hardin ng mga inaalala. Maraming bisita, mga volunteers, mga pamilya ng mga namatay, mga kapitbahay. At sa kasal na iyon, naging kompleto ang pamilya ni Mang Erning. Sa kanyang speech, sinabi ni Mang Erning, maraming salamat sa lahat. Sa loob ng mahabang panahon, mag-isa lang ako. Pero ngayon, kompleto na ulit ang pamilya ko. At alam ko, ang asawa ko sa langit ay masaya rin. Salamat sa Diyos sa lahat. Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Mang Erning. Nakita niya na maraming pamilya ang nangangailangan din ng tulong sa pag-cope sa grief. Kaya naman, nag-organisa siya ng grief support group sa hardin ng mga inaalala. Tuwing Sabado ng hapon, nagtitipon ang mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Nag-uusap sila, nananalangin at nagtutulungan. Ang support group ay naging sanctuary para sa marami. Maraming nakakahanap ng healing. Maraming nakakahanap ng peace. Maraming nakakahanap ng closure. Mang Erning, salamat po sa inyo, sabi ng isa. Dahil sa inyo, hindi na ako nag-iisa sa sakit ko.
Bukod dito, nag-coordinate din si Mang Erning sa iba pang sementeryo sa Metro Manila para i-replicate ang hardin ng mga inaalala. Nag-training siya ng iba pang grave diggers, nag-share ng best practices at nag-inspire sa kanila na gawin ang trabaho ng may dignidad. Mga kapatid, hindi tayo simpleng grave diggers. Tayo ay tagapag-alaga ng memorya. Tayo ay instrumento ng Diyos. Ang movement ay lumago. Sa loob ng 1 taon, may 5 hardin ng mga inaalala na sa iba't ibang lugar. At dahil doon, libu-libong pamilya ang nakakahanap ng kanilang nawawalang mahal sa buhay. Salamat sa programa na ito, sabi ng isa. Nahanap ko na ang aking anak na nawala ng 10 taon. Ang simpleng video na nag-viral ay naging kilusan. Ang simpleng trabaho na walang papuri ay naging ministry na may impact. At si Mang Erning na dati ay nag-iisa, ay ngayon ay may pamilya, may komunidad at may layunin. Ang kwento ni Ernesto Mang Erning Bautista ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang lalaking naglilibing ng mga nakalimutan at natuklasan na habang pinaparangalan niya ang mga nakalimutan ng mundo, ibinabalik ng Diyos ang relasyong inakala niyang tuluyan ng nalibing. Nakikita ng Diyos ang mga itinatapon ng mundo. Iginagalang niya ang pananampalatayang tahimik, ngunit matatag. At kung minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagbuhay sa patay, kundi ang muling pagbuhay sa puso at sa pamilya. Ang Diyos ay hindi kailanman naglilibing ng tao sa limot. At ang bawat paglilingkod, kahit walang nakakakita, ay may kahulugan sa Kanya. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.